po sa bawat isa. Magandang hapon po. Another Friday ulit at salamat sa Panginoon. Sama-sama ulit tayo na manalangin at ipagpatuloy po natin itong ating gawain na tuwing every Friday po ay nagsasama-sama tayo na manalangin. At itong nakaraan po ay meron po tayong topic na ibinigay sa atin ng ating mga kapastoral. Ito po yung Unlock Wisdom with Proverbs. Amen po. So, alam niyo po ang topic po natin ay isang patunay na ang bawat isa sa atin ay kailangan ng karunungan. Amen po. Katulad po nila Solomon at ng mga iba pa na karakter ay nagbigay ng mga halimbawa dito sa Bible para maibigay ang karunungan na nagagaling sa Panginoon. Alam niyo po, ang karunungan ay ang kawikaan ay sa mundo, ito ay isang salawikain. Ano bang kawikaan mo? Katulad po ng sinasabi na aanin mo pa ang damo kung patay na ang kabayo. Yung po ay isang, ang ibig sabihin po nun ay maging maagap. Pero alam niyo po sa Bible, ang kawikaan, ito ay kasama sa Old Testament. At alam po natin na ang kawikaan, na libro ng kawikaan ay marami po ang ating matututunan doon. At ito pong ating topic na 8 na Unlock Wisdom with Proverbs. Umpisahan ko po muna. Yung una po sabi niya, listen before we speak. Bago po tayo magsalita, intindihin o unawain man natin at pakinggan muna natin yung ating kausap o yung unang nagsasalita. Ang sabi niya po sa Proverbs 18:13, amen po, so hayaan mo muna magsalita, makinig ka muna. Kasi mas maganda na maging listener ka muna bago ikaw yung magbibigay ng iyong opinion. Minsan kasi hindi natin nasasagot ng tama kasi hindi natin naririnig ang tunay na salita at ang tunay na kwento. Kaya minsan nagkakaroon ng conflict ang bawat isa kasi tayo po ay kulang sa pandinig. At ang sabi niya po sa Proverbs, kailangan matuto tayong makinig muna bago ibigay ang ating opinion o ang ating mga sasabihin. Maging listener ka para malaman mo ang lahat. Maging patient ka na makinig kung ano yung sinasabi ng kausap mo. At sa bandang huli, pag nalaman mo lahat, mas magandang mabigyan siya ng magandang payo na galing sa Bible po, na salita ng Diyos. Ang pangalawa po ay choose your friend wisely. No, sabi niya po, maging matalino ka sa pagpili ng iyong magiging kaibigan. Alam niyo po, ako po doon ay maraming kaibigan. Pero dumating ako sa point na iniwan din po ako ng aking mga kaibigan. Pagdating po nang ako ay makakilala sa Panginoon, isa-isa silang nawala. Ang sabi niya po, basahin niyo na lang po sa Proverbs 13:20, amen po, piliin mo yung magiging kaibigan mo. Dahil ang kaibigan mo, ang siyang magiging katulad mo rin ikaw. Kung sino yung kasama mo, amen, ay ikaw ang makikilala mo kung sino ikaw. Kasi ang kaibigan, katulad po tayo, dapat mas marami ang kaibigan mong Kristiyano. Dapat mas maraming kaibigan mo na nananampalataya. Kasi ang mga kaibigan, pag pinili mo yan, sabihin nila, sino kaibigan mo? Amen? So pag sinabi, mabait yung kaibigan mo na yon. Amen? So pumili po tayo. Yung isang Kristiyanong dadalhin ka sa Panginoon, isang Kristiyanong, isang kaibigan na po pwede kang magbigay ng kalakasan sa iyo. Amen? So maging matalino po tayo sa pagpili ng ating mga kaibigan. Number 3, avoid the path of evil. Lagi po natin i-check ang ating sarili. Amen? Para malayo po tayo sa mga hindi magandang pamamaraan or takbuhin ng mundong ito. Kailangan pong malaman natin yung tunay na kalooban ng Diyos. Lumayo po tayo sa masama. Amen? Sabi niya, takbuhin mo yung path mo dapat ay hindi path ng masama, kundi doon sa kabutihan. Dapat marunong kang sumunod sa requirements para maiwasan tayo sa kasalanan. No, katulad po ng example nila, yung lalaking mayaman, no? Inutusan ng Panginoon na ibahagi mo ang kayamanan sa mahihirap, pero hindi niya magawa. Amen po. So, minsan, pagdating po sa ganon ay mahirap sumunod. Number 4, be slow to angry.
no? Maging hindi ka dapat madaling magalit. Bilang Kristiyano, hindi ka dapat madaling magalit. Minsan po ang daling sabihin, di ba? Pero in realidad, konting kubot lang, galit ka na agad. Amen. Yun po ay hindi isang makakristyanong ugali. Ang sabi niya, dapat ang galit po ay hindi masama. Huwag ka lang magkakasala. Pero every time na magsasalita ka at may kausap ka, andun agad yung galit, ay hindi po nagiging isang halimbawa tayo bilang mga Kristiyano o bilang mga lingkod ng Diyos. Minsan ang galit, minsan sabi ko nga pag nagagalit, kagatin mo yung dila mo para hindi ka makapagsalita ng hindi maganda. Kagatin mo yung dila mo. Amen? Minsan kasi pag may narinig ka na talagang uusbong yung galit, sabi niya, hindi ka dapat madaling magalit. Sa Proverbs 14 verse 29, basahin nyo na lang po. Tayo po ay may fruit of the Holy Spirit, yung bunga ng Espiritu. Ito po ay nasa Galatians 5:22-23, hindi ko na po sasabihin. At ito naman po ay alam nyo na. Amen po. So, hindi ka dapat, yung pag-iisip mo ay dapat andun sa kontrolado mo. Amen. Para yung galit mo ay kontrolado rin po. Maging patient. Ano po yung mahaba ang pasensya. Na tayo po ay tinalaga na maging mahaba ang pasensya. Minsan na talagang umaano yung pasensya natin. Pero sabi nga, bilang tagasunod ni Kristo, kailangan ay maging mahinahon. Kailangan maging matyaga na hold mo yung galit mo, no? Pero hayaan mo na yung galit na yan ay hindi agad-agad na sumisibol, no? Yung bang agad-agad may narinig ka lang, nagalit ka na agad. Amen po, pasensya. Amen po. Alam niyo po, isa to sa karunungan na ibinigay ng Panginoon sa atin. Number 5, guard your heart daily. Proverbs 4:23. Kailangan yung iyong puso ay naka-guide yan. Amen? Kasi kung ano yung laman ng puso mo, isip mo, na ilalabas po natin sa ating bibig at na ikikilos natin. Kaya dapat lagi na ingatan mo ang iyong puso, bantayan ang iyong puso araw-araw. Ang puso ay target po yan ng kaaway. Kaya dapat punong-puno yan ng salita ng Diyos para mag-guide ang ating puso. Amen po? So speak with gentle words. Magsalita po tayo ng mahinahon na pananalita, na ang pananalita ay magagaling lamang sa Panginoon. Honor God with wealth, seek wisdom over riches. No, sabi niya, kailangan yung i-honor mo ang Panginoon, no, yung pagkarakalan mo ng Diyos ay ano ang meron sa kayamanan. Amen po. Kailangan mabuksan ang ating isipan. Amen. Na yung kayamanan na yan, actually, yung kaalaman mo ay ang alaman mo ay isang kayamanan. Kaya kailangan po ay maibalik natin ang pagpapala sa Panginoon. Seek wisdom over riches. Hanapin mo ang kaalaman para sa pagpapalang yan. Alam niyo po, ang kawikaan, ito po ay mula sa Bible. Ito ay katuruan kung paano mamuhay ng matuwid at kalugod-lugod sa Diyos. Sa Kawikaan chapter 1 verse 1-7, ito po ay ang kawikaan ni Haring Solomon. Alam naman po natin na siya ay anak ni Haring David ng Israel. Ibig sabihin, kayo na lang po ang magbasa Kawikaan chapter 1 verse 1-7. Ibig sabihin ay nagpapahayag ng isang mahalagang prinsipyo sa buhay. Ang paggalang pagsunod sa Diyos ay may pundasyon ng tunay na karunungan. Ang ibig pong sabihin, ang tunay na karunungan ay isang pundasyon ng pagsunod at paggalang sa Diyos at sa salita ng Diyos. Katulad po ni Haring Solomon, nung time na managinip siya sa 1 King chapter 3 verse 9, sabi ng Panginoon nang sa panaginip niya, ano ang mas gusto niya, kung hihiling siya, ano ang gustong ibigay ng Panginoon sa kanya, ang sabi niya ay karunungan. Alam niyo po, para ang kanyang paghahari sa Israel ay mapamahalan niya ng tama. Katulad din po ng bawat isa sa atin. Ang una natin kailangan ay karunungan. Karunungan na nanggagaling sa Diyos. Amen po, hindi mo magagawa ang lahat sa ministeryo mo, ang
ang plano ng Diyos kung di mo alam yung instruction ng Diyos na ibibigay sa atin. Dapat alam natin ang instruction kung ano yung bagay na ibibigay sa atin ng Panginoon. At isa po sa tagasunod po tayo. Kung tagasunod tayo every Friday, alam mo kung ano ang gawain every Friday pagdating ng 6 o'clock. Ito po ay time para magsama-sama tayong manalangin. Ang pananalangin po ay isa sa pinakamaganda na ibinigay na wisdom ng Diyos sa atin para gawin natin every day. No, sabi niya sa Philippians 4:6, ano po ang sabi niya doon? No, sabi niya, be careful for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. Huwag kang mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay, sa pamamagitan ng pananalangin at daing na may pagpapasalamat at ipakikilala ninyo at makikilala ninyo ang mga kahilingan sa Diyos. And po, so, ang isa sa pinakamaganda na binigay ng Lord sa atin ay itong karunungan na every Friday may prayer tayo. Amen. Every Monday to Sunday, meron tayong Bible study. May Rema Bills tayo. Isa to sa mga binigay ng Lord na wisdom. Amen. Sa ating senior pastor para gawin po natin ito. Alam niyo po, walang marunong, amen, kung hindi ang Diyos at ang karunungan ng Diyos ay binigay sa atin para maiayos po natin ang ating pagiging buhay Kristiyano at ang iyong ministry. Nanggaling sa kanyang karunungan, sa pamamagitan ng kanyang salita, doon makikita ang karunungan. Sa Bible po ay maraming salita, amen, na doon natin makikita ang karunungan. At salamat sa Panginoon kasi patuloy tayo na binibigyan niya ng karunungan upang maisagawa ang ating mga ministeryo pinagkatiwala sa atin. Yun lamang po at ito po si Pastora Ellie. Amen. Salamat, Pastora Lea. Yan po, ngayon po ay sama-sama na naman po tayo muli na manalangin, magpuri sa ating Panginoon. At sa isang buong linggo ay nabigyan po tayo ng paalala patungkol po dito sa Proverbs. Unlock wisdom with Proverbs. Ito po ay yung mga paalala sa atin ng iba't ibang karakter, ugali na dapat nating gawin sa pagsunod po sa magitan po ng karunungan ng patungkol sa iba't ibang pagsunod sa ating Panginoon at sa ating pagkatao. At yung wisdom po ay ito ang pinili ni Solomon para po hindi niya namili ng kayamanan o kung ano man. Tulad po niya, piliin natin ang karunungan, ang kaalaman at ang kaalaman na patungkol sa kalooban ng Panginoon para sa atin. Dahil nga po, sabi niya po doon sa Proverbs chapter 3 verse 5 and 6, kung isanggunin natin lahat ng ating mga gagawin at siya ang mismo magtutumpak po ng ating mga lakarin. Ngayon po, meron po isa ritong panalangin, ito po ay yung pong prayer o kahilingan, ni Agor, at ito po ay ito po ay anak ni JK, Dito po ito sa Proverbs chapter 30 verse 7 to 9. Basahin ko po sa inyo. Sabi niya po sa verse 7 ng chapter 30, Diyos ko, may hihilingin akong dalawang bagay bago ako mamatay. Verse 8, huwag akong bayaang maging sinungaling. Huwag mo akong payamanin o paghirapin. Sapat na ang pagkain lamang ang ibigay mo sa akin. Sa verse 30, baka kung managana ako ay masabi kong hindi na kita kailangan. Baka naman kung mahirap ako'y matuto naman akong magnakaw at sa gayoy malapastanganan kita. Kung titignan po natin patungkol po sa karunungan, na patuloy nating hinihiling sa Panginoon. Ito po ay dalawang kahilingan, o panalangin ni Agor na anak ni Jake. At sinabi niya rito ay dalawa. Una, ang sabi niya, wag niyang gawin siya'y maging sinungaling. Pangalawa,
sabi naman po niya ay nawa ay huwag siyang pagyamanin o paghirapin. Ano po? Makikita po natin dito na ang una ay yung sinasabing sinungaling. Tinitignan po dito sa atin ay yung integridad natin bilang mga anak ng Diyos, bilang tao. Ano po? Ito po ay yung pong karakter o ng buong pagkatao mo. Ito ay pinag-uusapan, yung integridad ay yung buong pagkatao mo. Yung meron ka bang katapatan sa buhay? May our honor to God? Meron ba tayong tunay na realidad sa buhay natin? O meron ba tayong tinatawag yung katotohanan na lumalabas sa buhay natin? Ano po? Yung una pong sinasabi niya rito, wag mo naman akong gawing sinungaling. Ang gusto niyang tukuyin dito, ang gustong tukuyin dito ay yung isang Kristiyano, isang tao na kinakailangan hindi namumuhay sa kasinungalingan. Gawin niyang isang tunay na makatarungang tao na may integridad na tao. Amen po, may katapatan, may paggalang, may tunay na realidad sa buhay, at merong pong katapatan, at merong pong katotohanan sa buhay niya na siya ay nabubuhay ng naaayon sa salita ng Panginoon, naaayon sa pagsunod natin sa Panginoon. At sabi niya dun sa pangalawa, huwag mo rin akong pagyamanin o paghirapin. Yung pangalawa po ay tinutukoy dito yung pamumuhay ng balance, living a balanced life. Ano po? Tayo po bilang mga Kristiyano ay kailangan natin ng Diyos na siyang magbibigay ng hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban mo, Panginoon. Ang balanseng pamumuhay, ay kailangan natin. Ang sabi niya rito, huwag siyang sobrang yumaman. Huwag naman siyang pahirapin. Kasi kung yumaman siya, baka naman, sabi niya ganun, makalimutan na kita at hindi na kita kailanganin. At kung humirap naman ako, baka naman ako'y matuto ng magnakaw. Ang panalangin po niya ay magkaroon ng balance na pamumuhay. At tulad po nating mga Kristiyano, kailangan po nating mamuhay ng balanse sa buhay natin. Hindi tayo po pwedeng mamuhay ng palagi na lang nasa secular, wala ng Panginoon na sinusundan. O sobra naman tayong napaka-religyosa na kung tutuusin, may Diyos ka ngang tinatawagan, pero hindi mo naman ginagawa, o nandiyan ka nga sa simbahan, palagi ka sa simbahan, pero pagdating naman sa labas o pagdating naman sa bahay po natin, iba ang ugali natin. O pagdating naman sa nakalabas na tayo sa simbahan ay iba ang ugali natin. Ang sinasabi niya rito ay maging balanseng pamumuhay. Ito po ang dalangin ni Agar. Katulad po ngayon sa atin, ang karunungan na binibigay sa atin ng Diyos ay yung balanseng pagsunod sa ating Panginoon. Ay balanced life. Alam mo kung anong dapat mong sundin o gawin bilang Kristiyano. Amen po. At ngayon po, yung pong sinabi niya rin sa isa ay sa number 1 ay yung integridad ng pamumuhay natin, na may katapatan, merong paggalang, at merong katotohanan na namumuhay po tayo bilang anak ng Diyos. Isa po ito sa binibigay po dito sa Proverbs na pinapaalala sa atin na ang buhay ay kinakailangan ay merong integridad, na kinakailangan mong ingatan at alagaan ito. Amen po. Sa ating mga Kristiyano, workers, pastors, kailangan na iingatan natin ang integridad natin. Amen po. Dahil ang mapaparangalan ng lahat ng ginagawa natin ay ang Panginoon at hindi po tayo. Kaya nga po, sabi niya, sa ating pagtatrabaho sa ubasan ng Panginoon, ang mapaparangalan ay ang Panginoon at hindi tayo. Kaya kinakailangan, and we are the ambassador of God. Kaya kinakailangan natin na mamuhay ng mayroong integridad, walang kasinungalingan sa buhay, may katapatan, amen po, at mamuhay tayo ng balanseng Kristiyano sa ating pong pagsunod sa ating Panginoon. Ito ang paalala, sa atin, at ito ang kahilingan ni Agar, sa kanyang
bago siya mamatay, sabi niya, ito lamang po ang kanyang kahilingan. Yun lamang po ang aking may share. Nawa po sa buhay Kristiyano ay meron po tayong integridad at may balansing pamumuhay sa ating pagsunod sa ating Panginoon. Amen po. Kaya tayo po ay patuloy na manalangin at magpuri sa ating Panginoon. Samahan niyo po kami. Hallelujah. Thank you, Lord. Awitan po natin ang Panginoon na siya kay buti mo, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Kabuti mo, Panginoon.
patuloy na gumagabay, sumasabaybay sa bawat isa sa amin, O Diyos. Maraming salamat sa patuloy niyong pagsama sa amin, Panginoon. Sa pangalan po na yung anak na si Jesus, sama-sama po kaming dumudulog sa iyo. Tinataas po namin sa iyo ang bansang Pilipinas, Panginoon. Nakita niyo po ang kalagayan ng bansang Pilipinas, O Diyos. Patuloy namin sinusuway, minawasak ang false religion, false doctrine sa pangalan ni Jesus. Kawalan ng pananampalataya, kawalan ng pag-asa sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin ito. In Jesus' name, itawan niyo, lumayas kayo sa mga tao sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Nagpapakawala kami, Panginoon, O Diyos, ng salvation, shame and repentance, O Lord God. Hallelujah. Abutin niyo po ang mga tao, Panginoon, O God. Hallelujah. Gumamit po kayo patuloy ng mga manggagawa mo, Panginoon, na maabot ang mga taong nangangailangan ng kaligtasan sa iyo, O Diyos. Hallelujah. Dahil ikaw lamang, Panginoon, wala nang ibang daan, Panginoon, hallelujah, na makapagliligtas, Panginoon, hallelujah, sa bawat isang mundi, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoong Jesus, ang kaligtasan, O Diyos. Walang makakarating sa aming Ama, kundi sa pamamagitan mo, Panginoon. Kaya, Ama, sa pangalan ni Jesus, tinataas ko sa iyo ang kaligtasan ng buong bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus. At tinataas din po namin ang lahat ng pangangailangan ng bansang Pilipinas. Sinusuway namin, minawasak ang kawalan, kasalatan, kahirapan. Sa pangalan ni Jesus, hindi namin ito tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ng klase ng korupsyon sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin upang sa paghihirap sa magitan nito ay nagiging mahirap ang bansang Pilipinas. Sinusuway namin ang lahat ng korupsyon sa pangalan ni Jesus, sa walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus. Sinusuway namin in Jesus' name at patuloy kami nagpapakawala, Panginoon, ng prosperity, O Lord God. Hallelujah. Nagpapakawala kami, Panginoon, ng abundant blessing, O Lord God, sa bansang Pilipinas, Panginoon, sa pangalan po ng anak na si Jesus. At sinusuway din namin sa pangalan ni Jesus anumang klase ng trahedya, bagyo, mga bagyo na siyang makakasira sa pangalan ni Jesus, sa kalamidad, sa lahat ng kalamidad na makakasira sa bansang Pilipinas ay sinusuway namin, pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus. At anumang trahedya, lindol sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin sa pangalan ni Jesus. At patuloy na yung pinagkakawalan, Panginoon, O Diyos, ang pag-iingat nyo, yung good weather, Lord God, yung pangangailangan lamang, yung kailangan lamang, Panginoon, O Diyos ng bansang Pilipinas, Panginoon, hallelujah, sa weather, O Lord God, sa tamang panahon, Panginoon, O Diyos, na pangangailangan po namin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Sinusuway din namin anumang klase ng bisyo sa pangalan ni Jesus. Droga, sinusuway namin ito sa pangalan. Addiction, sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus. At nagpapakawala kami ng kabanalan mo, Panginoon, O Diyos, sa bawat isa, O God. Hallelujah. Lord, abutin niyo po, Panginoon, ang mga nangangailangan na yan, O Diyos, ng kapayapaan, O Diyos. Hallelujah, sa pangalan ni Jesus. Sinusuway din namin ang anumang klase ng sakit at karamdaman sa bansang Pilipinas sa pangalan ni Jesus, na siyang magiging sanhi upang ang mga katawan ng mga tao ay sa pangalan ni Jesus. Anumang klase ng sakit na yan ay sinusuway namin, hindi namin tinatanggap sa pangalan ni Jesus. Patuloy namin nagpapakawala ng kagalingan, kalusugan, Panginoon, dahil dinala mo na ito sa krus ng Kalbaryo, Panginoon, dahil sa mga latay kami ay gumaling, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At Lord, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, sama-sama rin po kami dinudulog sa iyo, ang Israel at ang Iran, Panginoon. Sinusuway namin ang mga klase ng kaguluhan, gera, poot, galit sa pangalan ni Jesus na siyang nalalagay sa puso ng bawat isa. Anumang klase ng kaguluhan, anumang klase ng kapukutan sa pangalan ni Jesus, anumang klase ng walang pagkakaisa sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin in Jesus' name. Anumang gera na yan ay sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin ito sa pangalan ni Jesus. Inuusan namin na sa pangalan ni Jesus na magkaroon ng kapayapaan
kapayapaan, Panginoon, hallelujah, ang bansang iyan, O Diyos, hallelujah, at sa bawat, Lord, sinusuway namin ang anumang mga maaapektuhan pang mga bansa sa Yes, pangalan ni sa Jesus ay sinusuway namin in Jesus' name. name. Hallelujah. Hindi namin tinatanggap, pinapalayas namin ito sa pangalan ni Jesus. Ang kapayapaan ng manguna, Panginoon, O Diyos, ang kalooban mo maganap, Panginoon, O God. Hallelujah, mangyari ang kalooban mo, Panginoon, O Diyos, ang kapayapaan, Panginoon, ang pagkakaisa, O God, ang pagpapakumbaba, Panginoon, O Diyos, ang ilagay mo, O Diyos, sa kanilang puso at isipan. Kayong maghari, Panginoon, hallelujah. O Lord God, sa labanan na yan, Panginoon, na tunay nga, O Diyos, alam po namin, this is end times, Lord. Ingatan niyo po, Panginoon, ang mga anak mo, Panginoon, hallelujah, nananampalataya sa iyo, O Diyos, hallelujah. Panginoon, mangyari, maganap ang perfectong kalooban mo at ang protection mo, Panginoon, hallelujah, sa lugar na yan, Panginoon, sa pangalan po na yung anak na si Jesus, at wala nang maapektuhan pang mga bansa sa pangalan ni dahil po protektahan mo ito, Panginoon, sa pangalan po na yung anak na si Jesus. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito sa iyo, Ama, sa pangalan ni Jesus. Lord, gayon din po, Panginoon, Lord, hallelujah, at ano bang iba't ibang klase ng trahedya sa iba't ibang bansa sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin. Ano mga kaganapan na nangyayari sa pangalan ni Jesus ay sinusuway namin ito, O Diyos. Lord, mangyari, maganap, Panginoon, O Diyos, ang protection mo, Panginoon, sa bawat bansa, Panginoon, ang mga kabagan yung mga anak, O Diyos, at dalangin ko na lumapit sila sa iyo, makilala ka, Panginoon, hallelujah, sa pangalan mo na yung anak na si Jesus, O God. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, tinataas din po namin sa iyo ang everyday, Panginoon, na nagbibigay ng mensahe sa amin, ng aming mga pastoral sa Rema Philippines, O God. Dalangin po namin, Panginoon, ang mga mensahe mo, O God, na lalabas sa kanilang mga bibig ay magsilbing kalakasan, Panginoon, ng bawat isa, O God. Kaalaman, karunungan, Panginoon, sa bawat gagawin po namin ng pagsunod sa iyo, O Diyos. Bless them, O Lord God, hallelujah. Hallelujah, sa kanilang ministeryo at sa kanilang pamilya, Panginoon, sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus, O God. Lord, itinataas din po namin ng mga under construction po namin ng mga simbahan. From the north, south, east, west, Lord, dalhin niyo po kami, Panginoon, sa mga lugar na yan, Panginoon, na bubuksan, Panginoon, O Diyos, at ang mga kaluluwa na nakatalaga sa mga bubuksan, Panginoon, dinadalangin po namin ito, O Diyos, at sa lahat ng mga pangangailangan, O God, sa pangalan po na iyong anak. Salamat sa abundant blessing financially, O Lord God, na ipagkakaloob niyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At salamat din sa mga manggagawa. Sabi niyo, Panginoon, idalangin namin sa may-ari ng anihan, Panginoon, O Diyos, sa aming Panginoon. Hallelujah, ang mga manggagawa na manggagaling sa iyo, Panginoon, para sa mga mabubuksang mga simbahan na yan, Ama. Salamat po, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. At gayon din po, Panginoon, tinataas din namin ang mga kapatiran namin, mga nasa ibang bansa. Panginoon, ang dalangin po namin, O God, na patuloy niyo po silang ingatan doon, O Diyos, na saan man sila naroroon, Father God. Hallelujah, they are your ambassador, Lord. Daladala nila ang iyong salita, daladala nila, Panginoon, hallelujah, ang ikaw, Panginoong Jesus, O God, makita sa kanila, they are the salt and light of this world, Panginoon, at pagpapalain mo rin sila sa loob at labas ng bansa, pangako mo yan, O Diyos, at ingatan niyo rin po, Panginoon, ang mga pamilya nilang naiwanan dito, O God, at gayon din po sila doon, Panginoon, O Diyos, lukuban niyo po sila ng yung banal na dugo na yung anak na si Jesus and yung joy na nanggagaling sa iyo, O God, hallelujah, at huwag silang malayo, Panginoon, sa perfectong kalooban mo, Panginoon, mangyari, Panginoon, ang kalooban mo sa kanila, sa pangalan ni Jesus. At Lord, maraming salamat din po, Panginoon, sa mga prayer request, O Lord God, ng bawat isa, Panginoon, dalangin po namin, O Diyos, na sa bawat sambitin ng kanilang bibig at mga naisulat na kanilang mga papel, Panginoon, O Diyos, dalangin ko, Panginoon, na hallelujah, yung kasagutan ay sinabi mo lamang, Panginoon, kung mananampalataya kami, Panginoon, ang aming mga panalangin na natanggap na namin at matatanggap nga namin, O Diyos. Salamat po, Panginoon, dahil ngayon pa lang nag-aangkin na kami ng katagumpayan at kasagutan ng aming mga panalangin. Lord, katulad din po, Panginoon, ng aming panalangin sa aming senior pastor boy, Panginoon, na patuloy niyo po siyang ingatan, pagpalain, at patuloy po bang Father God, i-cover siya with the precious blood of Jesus Christ, and we thank you for the complete healing, Lord God. Nataas po namin siya sa iyo, Ama, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Ito po ang aming samong dalangin, sa pangalan po na iyong anak na si Jesus. Amen. Yes, Lord, salamat, Panginoon, sa gabing ito. Patuloy mo kami, O God, na
gabayan sa mga araw-araw namin. Tatas po namin sa iyo, ang aming Senyor Pastor, ingatan mo siya sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay. Sa napag-iitag mo mula sa iyo every time, Lord, na pupunta niya sa mission. Kadiri po, Lord, tinatas namin sa iyo ang kanyang mga mahal sa buhay, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Tinatas din po namin ang aming mga leaders, O God. Patuloy na i-unite mo, Panginoon, ang mga leaders namin. Patuloy na ibigay mo yung wisdom na nanggagaling sa iyo para, Lord, maayos, Panginoon, ang aming simbahan, ng mga subordinate nila, O God. Bigay mo ang unity, ang love, Panginoon, habang andun, Panginoon, sa leadership, Panginoon, na hinahawakan nila. Bigay mo yung kababaan ng loob, pag-ibig, Panginoon, nanggagaling sa iyo. Salamat sa pag-iingat mo sa aming mga leaders. At Lord, hayaan mo, O God, na magkaroon ng mga panukalang ayon sa iyong kalooban, O God. Salamat, O Lord. Ganito din po, tinatas namin sa iyo, O God, ang mga workers, ang mga pastors sa bawat simbahan. Ingatan mo, Panginoon, ibigay mo ang mga desire ng puso ng mga workers, ng mga pastors, Panginoon, ng bawat simbahan, ng bawat miyembro, O God, ang pag-iingat na nagmumula sa iyo. Nakikita mo ang pangangailangan ng bawat isa sa aming mga simbahan, O God. Ikaw ang mag-provide ng lahat ng mga pangangailangan ng bawat simbahan, ng bawat miyembro, ng bawat workers, mga pastors. Ingatan mo, Panginoon, ang aming mga pastors, workers, Panginoon, na patuloy na tumutupad sa iyong kalooban. Payaan mo na patuloy na ikaw ang kanilang maging sentro, O God. Yung burden, O God, na pinakakawalan ko sa kanila at sa bawat miyembro ng aming simbahan. Ingatan mo rin po ang kanilang mga pisikal at pangangatawan. Nakita mo, Panginoon, yung dedication nila. O God, ikaw ang siyang mahuna every time, Panginoon, na sila ay nalulungkot. Every time, Panginoon, na may mga katanungan sila. Ikaw yung joy, ikaw yung tagasagot, Panginoon, at taga-comfort, Panginoon. Ikaw yung comforter nila, O God. Ikaw yung Panginoon Jehovah Jireh nila sa mga times, Panginoon, na marami silang pangangailangan. Patuloy mong ingatan ang bawat aspeto ng buhay nila. Ganun din po, Lord, ang mga miyembro, ang bawat simbahan, nakakita mo ang pangangailangan. O God, ikaw ang siyang mag-provide nito. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw yung nagbigay sa bawat isa ng simbahan at ikaw din ang magpo-provide nito, O God. Ingatan mo ang bawat mga miyembro, Panginoon, physical, Panginoon, ingatan mo. Salamat, Panginoon, sa malalakas na pangangatawan ng bawat isa, Panginoon, ang kalakasan nagmumula sa iyo. Ganun din po yung mga iniwanan ng mga full-timer na pamilya nila. Tugunin mo ang pangangailangan nila, O God. Pakilala ka, Panginoon, na ikaw ang Diyos, Panginoon, na nagbibigay, O God, at hindi naging kawalan, O God, ang pagbibigay nila sa kanilang mga anak, O God, para sa paglilingkod sa iyo. Ganun din po, Lord, itinatas po namin ang bawat pangangailangan ng aming simbahan, O God, yung mga renta, yung mga allowances. O God, salamat kasi ikaw yung nagbibigay, Panginoon, ng blessing upon blessing. Panginoon, ikaw yung kakapitan ng bawat isa. O God, salamat, Panginoon, kasi provide mo ito. Lord, hindi kami nananahan sa nakikita namin o nararamdaman namin. Pero naniniwala kami, binigyan mo kami, Panginoon, ng karunungan na humingi sa iyo, karunungan na mag-angkin ng mga biyaya, pagpapala na nanggagaling sa iyo. Katulad, Lord, ng mga pangako mo sa Philippians 4:19. Naniniwala kami, Panginoon, na ikaw yung Diyos na nagbibigay noon, O God. At ganoon din po, Lord, dinadalangin namin, nalalapit namin camping ngayong July. Lord, salamat sa lugar kung saan mo kami pagtitipunin para kayo papasalamatan at papurihan. Salamat sa lugar na yan. O God, salamat sa maraming aaten, Panginoon. O God, sa aming camping ngayong July. Ikaw ang siyang magbigay, Panginoon, ng burden sa bawat miyembro, sa mga baguhan na aaten, Panginoon. Ngayon pa lang, O God, inaangkin na namin, Panginoon, O God, ang katagumpayan, Lord, ng aming camping ngayong July. Salamat, Lord, sa mga gagamitin mo, O God, financially, Panginoon, yung lugar. Ngayon pa lang, Panginoon, O God, ay pinuprovide mo na ito. Salamat, O God, patuloy ka namin pinasasalamatan, tinataas, pinupuri ka namin, Panginoon. At salamat sa mga biyaya mo, O God, na patuloy na binibigay sa bawat isa sa amin. Patuloy mo kami binibigyan ng kalakasan, O God. Patuloy mo kami na niyayakap sa time, Panginoon, na kami ay hindi na namin alam ang aming patutunguhan. Lord, ingatan mo ang bawat isa sa amin, O God, sa bawat churches, bawat miyembro, mga workers and pastors. Salamat, Panginoon,
Hindi ka, Panginoon, nagbago, O Diyos. Yes. Hindi mo kami iniwanan, hindi mo kami pinabayaan, Panginoon. Ang iyong mga salita, Panginoon, O Diyos, ay may integridad, O Diyos. Hallelujah. Kaya, Panginoon, ang iyong mga salita ang aming tungkod at liwanag sa aming mga daraanan, Panginoon. Kaya maraming salamat po, O Diyos, at lahat po ng aming mga napanalangin, Panginoon. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na po kami, O Diyos. Ang ginanin, O Diyos, ang kasagutan, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito pong aming samot dalangin sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Ang lahat po ng pinagpalang anak ng Diyos, magsabi ng Amen. Praise God po. Magandang gabi po sa bawat isa.